Sabi po dito sa kanyang salita, makikita niyong nagaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. So, ito Sister Diana, nag-share na rin sa huling panahon. Amen. At ang sabi dito, unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahon iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa naranasan mula pa ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paikliin ang panahon iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahon iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesayas, nariyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesayas at mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilas na tanda at ang mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan niyo ito, ipinagpapauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong paroroon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sa verse 27, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Verse 28, kung saan naroon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwetren. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo po ay saglit na manalangin. Pwede pong tumayo tayo po manalangin. Hallelujah, Jesus. Father God, pinupuri ka namin sa umagang ito. Pinasasalamatan ka namin, O God. Thank you, Father God, na sa bawat isa na dumako sa church, tunay God, pinagpala mo na kami, Panginoon. Amen. Sa pag-aawitan pa lang, Lord, ginawa namin ang kapuri-puri. Ginawa namin ang nakalulugod sa iyo. Sapagkat, O God, ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Ang aming buhay, O God, ay kaloob mo. At ang aming tagumpay ay galing sa iyo, God. At Lord, hiningi po namin, O God, iyong presensya mo. Ang iyong banal na espiritu na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Father God. Ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magsalita, ikaw po magpahayag. Bilang ako ay instrumento mo, Panginoon. Ipinagkakatiwala, Lord, sa iyo ang aking sarili na ako'y panahanan mo ng iyong banal na espiritu ng aming tagapagturo na magpapaliwanag ng lahat ng iyong salita upang sa ganoon, God, maranasan namin ang pagkaunawa sa iyong salita at ito ay magsisilbi ng aming gabay at aming buhay po, Panginoon. Lord Jesus, we need your presence, O God, of your Holy Spirit, na ikaw magsasalita at Lord, aming inutusan ang lahat ng distraction sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At titimo sa puso namin ang mga salita mo, God. At ito ay magsisilbi namin kalakasan at katagumpayan at pagpapala at buhay na walang lan. Kaya, O Diyos, salamat po with the covering of the blood of Jesus in the name of the power of the name of Jesus na siyang magpoprotect sa amin upang ang iyong salita ay marinig namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Malapag po sa Panginoon. So, ito pong salitang ito, amen, ito po ay sinulat ni Matthew upang paalalahanan yung huling panahon. Marin sa dalawang bago, hindi pa ninyo masyadong maunawaan. No? Pero, i-discuss natin na madaling maunawaan. Ito po ay ibinigay sa akin ng Panginoon, itong mensahe ito, kasi po naka-attend kami ng isang seminar na meron pong mga lingkod ng Diyos na nagpaalala.
Natandaan ba ninyo yung pandemic na tinatawag? Ang daming namatay. Yun pala ay hindi dapat pandemic ang itawag, kundi pandemic. Ito po ay pinalano. Ito po ay testing kung ano ang mangyayari sa mundo. Ibig sabihin, may gumawang isang namumuno sa isang bansa at tinesting ito po ay naapektuhan ang buong mundo. Ibig sabihin, yung pangyayaring yon ay ito'y plano at ang daming namatay, ang daming bumagsak na negosyo, ang daming nagkandahirap, ang daming nagkaroon ng sabi nga ay walang kapayapaan. So ito po ay pinalano. At nung magkaroon po ng mga pagturo, hindi na po ito dumaan doon sa testing. Yung po paggagawa po ng gamot, at ito'y kalimitan ay ginagamit ay tinetesting sa mga daga or sa unggoy. No? Hindi na po dumaan doon at ang lahat ay nag-isip ng paraan ano ang ituturok sa mga taong nagkaroon ng sabi nga ay COVID. Pero ito po ay plano ng kaaway. Plano ito ng isang leader na upang sa ganoon malaman niya na pwede palang kontrolin ang mundo. Amen? Sa ganong paraan, ang daming natakot, ang daming nangamatay. Ang kalaban ng tao ay takot. Amen? At doon sa takot na yon, ang daming lumubha sa karamdaman at hanggang sa namatay. So, dito po ay malalaman natin na ito ay isang plano. At dito ay mangyayari sa huling panahon na pwedeng ulitin. At mayroon nga po ulit sabi ng gobyerno na sabi nga ay magkaroon ng uli ng booster. Amen? Gusto ba ninyo magpaturo ng booster? Bagamat nire-required ito sa company, pero ito po ay bago mangyari yung pagpaturok na yan, ay nagkaroon ng batas mula sa ating dating presidente na si Duterte na hindi pala pwedeng pilitin kung ayaw magpaturok. So ito po ay maraming namatay din na akala hindi na po nire-report yung mga naturukan. Nag-effect po sa kanila yung turok ngayon. So ibig sabihin, dadating ang panahon at pwedeng gamitin uli ang ganyang pangyayari upang gawin ito ng Antichrist. Sino ba yung Antichrist na tinatawag? Yung against kay Kristo. Against sa mga mananampalataya. Ang layunin ni ito po, ang promotor nito ay walang iba kundi si Satanas. Ang promoter ng mga bagay na itong pumapatay ng tao. Ang layunin nila ay dalhin ang tao sa impyerno. Yun po ang layunin ng Antichrist. So dito malalaman natin at isa-isahin uli natin yung ating binasa. Sabi rito, ito'y paalala sa atin ayon sa salita ng Panginoon. Sabi rito, makikita ninyong magaganap sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. At ito'y na-mention na ni Sister Diana nakaraan na itong si Daniel ay isang taong mapanalanginin. Siya ay isang propeta na laging kinukonsulta ng mga hari ng panahon, may nanunungkulan ng panahon ni Daniel. At si Daniel ay ito'y taong ito ay mapanalanginin, malapit sa Diyos, naniniwala sa Diyos, amen? At dito po ay sinabi nga, nasabi dito ay itong pahayag na ito na tinutukoy ni Propeta Daniel. At ang sabi rito, unawain ito ng bumabasa. So napakalaga po na maunawaan natin. Ibig sabihin, yung salitang kalapastangan ng walang pangalawa, ito po ay walang sabi nga, gatiting lang ang pangyayari nitong pandemic. Pero yung pwedeng mangyari ay mas higit na worse. Talagang halos ay, sabi dito, ay walang matitira. Tapos ang sabi doon, nakasunod sa verse 16, kapag nangyari na ito, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang mga sa bubungan ay huwag nang mag-abala pang
bumaba upang kumuha ng kahit anong sa kanyang bahay. Ibig sabihin, pag nangyari ito, ay dito ay ang sabi ay pumunta sa kabundukan. Pero ikaw ba'y makatatakas kung talagang ang nais ng gobyerno ay lahat? Kasi gagamitin po dito ay ang mga nanunungkulan, ang mga hari ng mga bansa. Ang layunin ay maghari si Satanas. Kasi po marami pong nanunungkulan, walang pagkakilala sa Diyos. Ang nais nila ay lagi silang paboran ng tao. Ang nais nila, lalo't may interest na sila ay laging manungkulan, ang gusto ng namumuno ay sila halos ay sambahin. Amen? So dito ay paalala, sabi kapag nangyari ang mga ito, ang mga nasa Judea dapat tumakas sa kabundukan. Ang tanong, kung sakali bagang worse na yung sitwasyon, kahit ikay pumunta sa bundok, ang dali ng puntahan. So ibig sabihin ng Panginoon, hallelujah, noong panahon yon ay ang mundo ay puro gubat. Kaya nasabi na pwede kang tumakas. Noon ay ang bundok ay bago marating mo, ang hirap mong dadaanan. Pero ngayon halos nang may bundok ay pwede nang pasukin. Amen? So ibig sabihin dito, wala kang tatakasan. Bagamat na-mention na pumunta sa bundok. Sabi doon sa verse 17, ang nasa bubungan ay huwag nang magkabala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. Ibig sabihin, sa pagtakas mo, kailangan magdadala ka ng maaring bilisan mo, maaring magdala ka ng pagkain, pero kung worse na yon, ang kapalit nun ay kamatayan mo, hindi ka na dapat mag-abala pa ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, pag ikaw ay naniniwala sa Diyos at nananampalataya ka sa Panginoon, we are covering the blood of Jesus. We are covering the power of the name of Jesus. Kung tayo anak ng Diyos, amen? Tsak na iingatan tayo ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Amen? Pwedeng hadlangan ng Diyos ang maaring manakit sa atin. So, ang kailangan dito tayo ay may paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, diretso natin yung ating binabasa. Sabi doon, sa verse 19, kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. So, ibig sabihin, pag mayroong nagdadalang tao, ang matinding suffering. Amen? Di ba pagka ngayon, ang kalimitan, once na, sa panahon ito, once na ikaw ay nagdadalang tao, kaakibat na nito ang doktor. No? Walang nagbubuntis ngayon na hindi may check-up. Nung araw pwede yon na ang tao kahit magbuntis, no, kahit walang doktor, kahit manganganak siya ng normal. Pero ngayon ang tao, ngayon ang nagbubuntis, hindi pwedeng kailangan ay ipacheck ang kalalagayan na nagbubuntis. Bakit? Bakit hindi normal? Kasi sa lahat ng ating kinakain ay hindi na natural. Kalimitan, gumagamit na tayo ng artificial na pagkain. Amen? Nung araw, paggagawa ng kape, no? Yung kape, bago kang kain mo ng kape, pipitasin mo siya, patutuyuin, ano? At gigilingin. Pagkagiling, saka mo palang matitikman yung kape. Pero ngayon, ang dali ng kape, di ba? Punta ka lang sa tindahan, bibili ka lang sa shake, instant coffee. Lahat ngayon ay laging instant. Mabilisan. Ibig sabihin, pwede rin ang tao instant na mamatay dahil sa tulog. Amen? So, ito'y paalala po na sa aming hindi namin i-share na muli pong maaari mangyari yung pandemic. At ang pamamaraan dito, ang lahat ng tao ay gustong turukan. Dahil ang sabi dito, pag ikay tinurukan, ikaw ay maliligtas. Amen. So, yung booster na maaaring iturok sa atin, ito yung maging pagmumulan ng paghina ng ating katawan, pag-ready natin sa pagharap sa kamatayan.
Kung ano'y natin, sa panahon ito po ay napakarami po ng senior. Senior citizen. Kami po ay mga senior citizen. Amen? Pag hindi ka napaghandaan mo na ikaw ay maging isang senior citizen sa panahon ito, amen, na ikaw ay magiging obligasyon ng gobyerno. Lalabas na tayo ay pakainin ng gobyerno, ang senior. Kaya ito po ay isang malaking bagay na ating paghandaan. Mas mabuti ang nagsisikap. Mas mabuti ang meron. Amen? At sapagkat pagka tayo masa lang sa gobyerno, maaring sabi nga, turukan na natin lahat ang mga senior. Para wala nang obligasyon ng gobyerno. So, ito po ay paalala kasi yung paalala pong yun na itong pagtuturok na ito na ginawa nila example, ito po yung sa last days na mayroong mangyayaring tatakan. Kasi po, ang sabi doon, mamaya babasahin natin, ang lahat ng tao ay tatatakan ng tatakang Satanas. At pag ikaw ay natatakan ng Satanas, pag-aari ka na ni Satanas. Hindi ka na makakaligtas. Impyerno ang pupuntahan. So, ituloy natin at mamaya ay ating malalaman yung patungkol lahat doon. Sa verse 21, sapagkat sa panahon iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa naranasan mula sa nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na maranasan pa kahit kailan. So, ibig sabihin, ito po ay mangyayari yung matinding kapighatian. Anong ibig sabihin? Matinding problema ang darating. Sino ang sa palagay ninyong pwedeng gumawa noon? Ayon po sa pag-aaral, mayroong lilitaw na mga isang halimaw. Itinuring po siyang halimaw. Siya po ay nagpaplano na gusto niya i-conquer ang buong mundo. Na ang gusto niya ay siya ang makilala sa buong mundo. Meron na po example, magamat hindi pa ito maaaring pasabihin natin na sila, yung sinatawag na the sleeping dragon. Yung po ay yung sleeping dragon na ito po ay gagamitin ni Satanas upang wasakin at patayin ang mga mananampalataya. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil ang ating Diyos na pinaniniwalaan ay Diyos na makapangyarihan, tayo ay protektado ng Panginoon. Amen? So, ito po ay maaaring isang paalala. Sinong naturukan sa inyo ng panahon ng pandemic? Lahat, maraming kabataan. Si Rensselaer. Naturukan. So, huwag kayong mag-alala. At ito'y paalala kasi ito yung example ni Satanas. Kaya nga po yung itinurok sa atin ay wala ng test. Hindi na tinesting sa unggoy, hindi na rin tinesting sa daga. Itinuring niya tayong unggoy. Unang-una tayo ang tinestingan. No? Pero sabi nga sa science, ang pinagmulan daw natin ay unggoy. Pero huwag kayong maniniwala at magagalit ng Diyos. Tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya tayo ay napakalaga sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay concern sa atin. Ang Panginoon ay tayo pinahalagahan. Bakit tayo pinahalagahan? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi doon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Amen? Sa atin. At ang sino ang sasampalataya sa kanya, ang sabi ng salita ng John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang sino mang sasampalataya. So, ibig sabihin, kailangan panampalataya natin ang Panginoon. Pag ikaw'y nanampalataya, sabi doon, hindi ka na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kayong lahat na turukan, amen, manampalataya kayo. Amen, at hindi kayo mapapahamak. Bagamat maaring may sumunod na pangyayari, ang paalala, huwag na po tayong magpapapro. Paalala po yun. Kasi po yun ang sistema ni Satanas. Nakita niya na buong mundo ay naghirap. Ang buong mundo, ang daming namatay. Ang buong mundo nakaranas ng sila'y turukan.
ibinatas ng gobyerno na turukan lahat. Amen? Kami po na magpaturok kami ni Sister Dayan, nag-pray muna kami. Sabi ko, kasi hindi kami tumitigil hanggang sa gawain, at kailangan makapasok ka, hindi ko makapasok sa mga mall. O bibili sa isang dahil kailangan kang maturukan. Dadaan ka sa mga checkpoint, kailangan mayroon kang katunayan na ikaw'y naturukan. Pero advice ngayon, huwag na tayong magpapaposter. Kasi ang booster o maaaring ang ituturok sa atin ay isang paraan na tayo ay kontrolin ni Satanas. Ngayon po yung pong sabi nga doon sa mababasa natin, patuloy natin muli dito sa 22 na tayo. Sabi rito sa verse 22, at kung hindi pa ikliin ang panahon yon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahon yon. So, ibig sabihin, matinding mangyayari, halos ay mamatay ang lahat ng tao, lalo na po ang mananampalataya. Pero ang sabi rito, kailangan paikliin ng Diyos yung panahon na maaaring mangyayari na muli na si Satanas ay gumawa ng gimmick para patayin ang tao. Lalo na po tayo mga Kristiyano. Sabi rito, kung hindi paikliin ang panahon yon, walang maliligtas. Ngunit ang alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang panahon yon. Tayo po ay pinili at tinirang ng Diyos. May tatak tayo ng pangalan ng Jesus. At ang lahat na tumanggap sa Kanya ay tayo protektado ng Panginoon. Amen? Amen? Sa verse 23, kung may magsabi sa inyo, ito yung Antichrist, kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, nariyan siya, huwag kayong maniniwala. So marami magpapanggap ng mga propeta, marami magpapanggap na sila ang Mesiyas, tagapagligtas. Pero ang paalala rito, huwag tayong maniniwala. Amen? Bakit sinabi dito na huwag tayong maniniwala? Sa verse 24, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at ang mga kababalaghan upang iligaw ang marami, pati ang mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin, may himalang gagawin ang mga bulaang propeta at magpapanggap na Mesiyas na maaaring ipakita na siya nagpapagaling at lahat ay kaya niyang gawin. Pero siya ay false prophet. So, paano natin malalaman ang totoo? Amen? Paano natin malalaman ang totoo? Amen. Sabi nga doon sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay tao, kundi sa bawat salitang namumutawis sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, napakalaga po ng salita ng Panginoon. At paano rin natin malalaman ang totoo? Sino ang naghahawak ng pera araw-araw? Amen? Pag ikay sanay humawak ng pera, malalaman mo ang totoo ang pera. At yung peking pera. Pag araw-araw ay hawak mo, una-una ay pag nasa mga teller o nasa cashier, alam na agad nila ang totoo. Ibig sabihin, kailangan lagi natin tayo ay mapagbantay, maulinig, at nakikinig o nakikiramdam sa sitwasyon. Amen? Tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng Holy Spirit upang iyon na magpaalala kung ano ang nangyayari sa paligid. Kung bakit mayroong gawain, kung bakit mayroong nagpapahayag ng salita ng Diyos upang tayo ay paalalahanan. Amen? Hallelujah. Pinagpalakpakan natin ang Panginoon. Sa 25 na tayo. Okay. At tandaan ninyo, pinagpapauna ko na ang sabihin sa inyo. Ibig sabihin, itong sinulat na ito ni Mateo, na galing sa ating Panginoon, na siya nagpahayag nito, na siya ay nagpaalala. Ang mali ng sinabi, tandaan ninyo, at ipinagpapauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kung ito ay noong 2,000 years o more than 2,000 years na sinulat, na ito ay paalala, at ibig sabihin malapit na tayo sa huling panahon. Amen? Napakahaba na ng nalalakbay. So, ibig sabihin, napakarami ng panahon na dumaan. At dito ay muling natin pinapaalala sa bawat isa. Sapagkat ang daming nagaganap na gustong manungkulan, gustong maghari,
Ito po ay minsan po itong si Xi Jinping, no? Na inano na ito ng sabi na isa sa ito ay yung the sleeping dragon. Alam niyo ba ang in-invention niya? Lahat ay panggera. Nuclear power. Yung nuclear, isang nuclear lang sa ating bumagsak. Pwedeng maubos kasi ang bansa na natin ay maliit. Ang gera ngayon, nung araw ang gera face to face. Ngayon po ang gera remote control. Ang dali. Pero hindi dapat tayo matakot. Dahil tayo pinalalahanan na ng Panginoon, tayo ay protektado ng Diyos. Amen? Hindi niya pahintulad, sabi nga, at kung hindi paikliin ang panahon yon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahon yon. Ibig sabihin tayo ay protektado ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pabalikan natin yung 25. Tandaan ninyo, pag pinagpapauna ko na ang sabihin ito sa inyo. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya, ibig sabihin, ito po ay magpapanggap na siya ang Messiah, na magsasabi siya ay naroon na tagapagligtas. Sabi nito, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. So, ibig sabihin, marami magsasabi at magpapanggap ng mga propeta at Messiah na yung ang nais nila ay siya ay sambahin. Pero ang sabi dito, huwag kayong maniniwala. Sapagkat tayo po ay tinataka na ng ating Panginoon ng tatak ng kanyang pangalan. Walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Nung tanggapin natin siya, sabi nga roon, ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahama. So, ibig sabihin, nung tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at tayo po ay nanampalataya sa Kanya na siya ang magliligtas sa atin, hindi tayo mapapahamak. Amen? Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Verse 27, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kaluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng Diyos. So, ibig sabihin, siya ay paparito na kasing bilis ng kidlat. Kaya hindi pwedeng paniwalaan na naroon ang Panginoon, narito siya, hindi kailangan na maniwala. Amen? Ang Panginoon ay pupunta sa atin na kasing bilis ng kidlat. Ibig sabihin, kung nakakita na kayo ng kidlat na bilis, isang kidlat na ganyan, yung sound niya ay kulay-kulay, di ba? Saka mo lang maririnig yung sound. Ganun kabilis. So, ibig sabihin, wala tayong diferensya. Ang tao lang pogi at magaganda. No? Sabi nga sa science, kaya huwag kayong maniniwala na tao ay galing sa mundo. Napakalayo po. Amen? Ito po ay siyensya. So, ibig sabihin, hallelujah, na tayo po ay laging mapagbantay. So, meron akong binuo dito. Ang aking sinulat ay kailangan tayo ay, una ay maniwala. Pangalawa, kailangan tayo ay mapagbantay. Pangatlo, kailangan tayo ay mapanalanginin. Amen? At magsaliksik ng kanyang salita. Pang-apat, okay. At lilitaw dito yung Antichrist. Na-mention na natin konti saglit, na sa pilitan tatatakan ng pangalan ng halimaw. Pang-lima, huwag tayong padaya, no, sa mga false prophet at Panginoon sa mga laga. Nasabi ito ay hindi siya pumarito upang pawalang bisa ang banal na kasulatan. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yon. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, ang salita na kasulat dito, ay ito'y ginanapan ng ating Panginoon. Amen? Verse 18, tandaan ninyo, ang sabi rito, tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliliitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. So, ibig sabihin, ang nakasulat dito na ating binasa, ito ay mangyayari. Amen? Sa verse 19, kaya ang sino mang magpawalang bahalaga, kahit sa kaliliitang bahagi nito,
ay nagturos ng gayon sa mga tao ay ibinibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin ay sabihin ng totoo ang salita ng Panginoon. At pag hindi sinabi ng katotohanan, ang sabi rito, sa kaharian ng Diyos ay ikaw ang pinakamababa. Sabi, ngunit ang gumanap ng kautusan at nagturo na tuparin iyon ay binibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagginanap mo ang kautusan at naniwala ka sa salita ng Panginoon, ikaw ay dadakilain ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen? Ano, sa verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga Eskriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung Eskriba at Pariseo, panglabas na anyo lang. Ang salita ng Panginoon, sinasabi nila pero wala sa kalooban nila, wala sa katotohanan. Ang galing lang nila magturo. Amen? So, ibig sabihin dito na tayo ay kailangan sarili nating paraan, sarili nating pagsasaliksik upang naunawaan natin ang salita ng Diyos. Upang sa ganon, malalaman natin na ang pahayag ng Diyos ay malapit ng dumating. Amen? Kaya napakalaga ng salita ng Panginoon. Ang sabi nga sa John 1:1, naroon ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang laman ng Biblia ay ang ating Panginoon. Siya ang nagpatutuo nito. Amen? At saan pa natin mababasa yung paalala? Sa Matthew 24, verse 32 hanggang 35. Matthew 24, verse 32 hanggang 35. Sabi rito, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa na nagdadahon ng mga iyon, ang sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Sabi na ng church, amen? Ayan na natin na ito yung dadami ang church. Dadami ang mananampalataya. No, ibig sabihin ay nagdadahon. No? Na hindi palatandaan na malapit at inire-ready ang tao sa pagbabalik ng Panginoon. Nakuha nyo? Dadami na ang mananampalataya. Dadami ang magpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, ito'y palatandaan na babalik ang Panginoon. Babalik yung tag-araw. Babalik yung mga, sabi nga, yung mga pangyayari hindi natin naasahan. Pero dito po ang paalala, ay tayo ay magpakatatag sa pananampalataya. Amen? Dahil pag tayo ay, sabi nga, parang wave sa dagat na nagpapabalik-balik, kailangan po firm ang ating pananampalataya. Yung manatili. No? Kailangan tayo ay manatili sa pananampalataya upang dumating yung panahon yun, hindi tayo paapekto sapagkat naniniwala tayo na babalik na si Jesus. Pag nagkaganon. Amen? Sabi, lalago, dadami ang mga churches, dadami ang mga nanampalataya, ibig sabihin, nagdadahon at malapit na magbunga. Ang bunga na yon ay yung ating kaligtasan. Amen? So, balikan natin yung salitang yon. Tanda ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon na nakasulat dito ay magaganap at mangyayari. Kailangan lang tayo ay ready kung anumang pagsubok na dumating sa atin. Amen? May pagsubok. Amen. Lahat ng tao dadaan sa pagsubok. Bakit? Kailangan natin yon. Bagamat sa iba, ay sabi nga, mahirap, ayaw ko. Pero doon, ang ibig sabihin noon, wala pong nakagraduate ng college na hindi dadaan sa pagsusulit. Amen? Lahat ay dadaan. Sa buong isang taon, ang daming dadaanan bago makarating ka na makatapos ka ng isang baitang, pangalawang baitang, hanggang matapos mo. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, ang future natin dadaan sa pagsusulit. Amen? Naniniwala kayo doon? Dadaan lahat doon. At pag nagtagumpay ka doon sa pagsusulit na yon, doon mo na mararanasan ang tagumpay. Amen? Kaya mong harapin na anumang challenge sa buhay. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Ito po ay kasama sa ating buhay yung pagsusulit.
na kailangan din tayo ay mapagbantay. Pangalawa, ito po ay sabi maging tayo ay mapagbantay sa ating buhay, pananampalataya. Ito po ay nasa Matthew 24:36, verse 36 hanggang 44. Sabi po rito, ngunit walang nakakaalam at araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Sino nakabasa na ng istorya ni Noe? Hindi pa niyo nababasa nung ginunaw ang unang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang naligtas lang po ay 8 katao. Noong panahon yun ay sabi nga ang kasamaan ng tao, matindi. Pero pamilya lang ni Noe ang karapat-dapat sa panahon yun at maging ang kanyang anak at yung mga magiging manugang. So, 8 katao. At kung natatandaan nyo at meron kayo napapanood na siya ay inutusan ng Diyos na gumawa ng isang arko o isang barko sa pamagitan lang ng paggawa ng kahoy. At inutos ng Diyos, gumawa ka ng isang barko sa taluktok na pinakamataas na bundok. Isipin mo, pag ikay walang paniniwala sa Diyos, inutusan ka na gumawa ka ng isang barko sa taluktok ng bundok. Sasabihin mo, ano ba yung totoo kaya ko yun? Sa bundok ko, napakataas, na yung pinakamataas at gagawa ng barko. Isipin mo, may ngayon, may mga powers so. Ay nung una, ano lang yung maaring pangputo ng kahon. Maaring bato, ayon doon sa bato na piningak na matatalas. Pag napingak yung matalas yun, pagtsatsagaan para maputo lang isang puno. At sabi, ang Diyos ang nagsabi kung gano'ng kalaki yung gagawin. At siya ay sabi, lahat ng uri ng hayop, partner, ay isasakay mo roon. Dahil gugunawin niya ang mundo. Dahil sa kasama. Hindi na-mention yung panahon yun ni Noah na pwedeng mangyari uli yun. Nagugunawin ng Diyos ang mundo. Natira lang daw ang pamilya, Noe at ang kanilang magiging manugang. At yung mga hayop na isinakay doon, isipin mo paano mo isasakay lahat ng uri. Kaya magbantay kayo pagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang anong oras ng gabi. Amen. Na magpapaalala ng lahat ng pwede mangyari maganap. Amen? Tapos ang sabi rito sa ikalawang Timothy, chapter 3, basic buhay. Amen? Basahin po ninyo yun sa ikalawang Timothy, chapter 3, verse 16. Amen? Lahat ng kasulatan Yan. siya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, Amen. sa pagpapabulaan sa maling aral at sa pagtuwid sa libong gawain at sa pag-akay sa matuwid na Amen. Di ba? Ibig sabihin, ito po ang manual ng ating buhay sa ating pakikisalamuha sa mundo ito. Na ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Amen? Kaya ito ay magpapaalala kung dumating at darating ang pangyayaring ito, tayo ay ready at handang-handa. Bakit? Dahil tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon, pinagbubulay-bulay natin siya, tayo ay lagi natin, sabi nga, pinag-aaralan at palatandaan ng pagdating ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi, pag daw po nagdadahon, ang tagaraw. Amen? So, ibig sabihin, iniano ko po ito sa church, lalago po ang gawain ng Panginoon. Pag ibig sabihin, ready na ang lahat ng tao sa pagbabalik ng Panginoon at sa pagbabalik niya, okay? Ano pa? Sabi doon sa tayo po ay maging mapagbantay. Mababasa po natin sa Hebrew chapter 10 verse 25. Amen. Basahin po natin alin kung makukuha mo. Chapter 10 verse 25. Hebrew. Okay.
Hebrews chapter 10, verse 25. Yan, yun. At huwag taliktaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So napakalaga po sa pagtitipon, tayo ay nagpapalakasan, nagbibigay ng anuman. Sabi nga, meron ba tayong, sabi nga, merong salitang sabi, meron ba tayong kanyang-kanyang pasanin? No? Sabi nga, magdalahan tayo ng pasanin. Pwede natin i-share kung anong bigat na narito sa ating puso. Kasi once na laging narumpa sa puso natin yung bigat, yung problema, ang hirap damahin. Diba? Pero pag isiniyar mo, ipinasa mo sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa church, sa lahat ng sino na kakilala mo, may siya dahil ipinasa mo yung pasan-pasan mo. Amen? Sabi nga doon sa Matthew chapter 11:28, sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Unang-una, ang Panginoon ang ating lapitan. I-share natin sa Lord. Lord, ito yung aking problema. At pag kinuha ng Panginoon, maginhawa. Kaya napakalaga po ng pagdalo. Napakalaga po ng ipanalangin ng isa't isa upang sa ganoon maibsan yung ating problema. Amen? Napakalaga po yun. At pag ito po, dinala natin sa ating dibdib yung problema, yung mga anong bigat, yung isang napakalaking question, ang hirap, hanggang sa tayo ay mawalan ng pag-asa. Amen? At pag mabigat yung problema, takasan tayo ng isipan. Pero nandiyan ang Panginoon. Amen? Na lagi nag-aanyaya, lumapit kayo sa akin. Amen? Hallelujah. Sana pa natin makikita sa Matthew 25, verse 11 hanggang 13. 25, verse 11 hanggang 15. Okay? Ang sabi rito? 11. Okay. Chapter 25 po. Oo. 11 hanggang 13. Okay. Okay. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyong aming sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko siya nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. So ito po ay patungkol sa 10 dalaga. Yung tinawag dito yung 5 ay hangal. At yung iba ay yung 5 ay matatalino. Ano po yung sabi doon sa verse 3? Ang mga hangal ay nagdala lamang ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. So ibig sabihin dito, sa verse 3, na ibig sabihin, yung isang 5 babae ay nagdala lang ng ilawan. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay darating. At ito yung ikakasal na parable ng Panginoon na ito ay patungkol sa kasalan. Yung 5 yon ay nagdala lang ng ilawan. Pero hindi nila alam kung anong oras darating. Pero yung matatalino, sabi rin, subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa kanilang ilawan. Mapapalam ang dating na lalaki kakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. So, ibig sabihin dito, na ibig sabihin tayo ay prepared sa pagbabalik ng Panginoon. We are ready. Spiritually, na tayo ay ready. Pero yung mga tao, na 5 tao, na ilawan lang, at sa nabalang pagbalik ng Panginoon, ibig sabihin mauubos yung langis at mamamatay yung ilaw. Pero yung may baon ng langis, ibig sabihin prepared siya spiritually na ang Panginoon ay babalik, magbabantay ako. Amen. Yun ang ibig sabihin. Na yung langis na yun, na symbol ng Holy Spirit, na itong ilaw na ito ay mananatili. Amen. Habang nag-aantay ka at mauubos na yung langis sa ilawan, pwede mong salinan dahil ikaw ay mayroong panglagay. Ibig sabihin, you are preparing ang sarili natin na tayo ay ready sa pagbabalik ng Panginoon. Madilim man. Amen? Tsak na tayo ay maliligtas. Yung huli natin binasa, ito yung nakapasok. Pagkatapos dumating naman ang
ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila, ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, kung tayo prepared sa Panginoon, kilala tayo ng Diyos. At sa kanyang pagbabalik, makakapasok tayo dahil tayo kilala. Amen? Walang po sa Panginoon. Sa pangtatlo, kailangan po ay lagi tayong manalangin. Sa Book of Daniel, dito po ay si Daniel ay 3 beses manalangin sa loob ng isang araw. Si Daniel po ay isang propeta na mapanalanginin, tapat sa Diyos. Ito po si Daniel ito po ay pinagkasunduan noong mga against kay Daniel sa pananampalataya na si Daniel po ay inihagis sa kulungan ng mga leon. Basahin po natin sa chapter 6 ng Daniel. Verse 10. Okay po bumasa. Nang malaman ni Daniel na ang gayong katautusan ay nalagdaanan ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem. Ay lumod siya at nanalangin sa Diyos. 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Amen. Kita natin si Daniel, ito po ay haharap sa isang kamatayan. Nung malagda na sabi nga ay sinakikita na siya ay lagi sumasamba sa Diyos na buhay. Kasi ang hari, si Belshazzar yata yun, na nagkaroon ng kautosan na kailangan, ito rin po ay kasunduan ng mga sip-sip sa hari. Na sabi, kailangan luhuran yung ginawang Diyos-Diyosan. Amen? Pero si Daniel po ay hindi niya sinunod yung sinabi ng hari. Ang sinunod niya ay ang pananampalataya niya sa Diyos. 3 times siyang nanalangin sa buong maghapon. At siya po ay inihulog doon sa kulungan ng mga leon. Ang leon na yun ay ginutom ng 1 linggo. No? Naging Kristiyano po yung leon. Naniwala kayo doon? Naging Kristiyano ng leon. Kasi po bago kainin si Daniel, nanalangin din. So, it's a joke lang. Pero, hindi po siya kinain ng leon. Amen? Hallelujah. Kasi, kahit tinuturuan po yung leon, bago ka kumain, ay nananalangin din. Kaya nung si Daniel kakainin, hindi agad siya makain, kailangan mo mag-pray. Hindi siya kinain. Nangiti ang lahat. Amen? So, palapakulis, Lord. Hallelujah. So, gawin natin yun na 3 times tayong manalangin. At ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. At sabi po ron sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 16 and 18. Yung pananalangin. Thessalonica, unang Thessalonica, chapter 5, verse 16 hanggang 18. Yung pananalangin. Ano po ang babasa? Sige. Magdalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipagkisakay sa Kristo. Amen. Ibig sabihin, mag-alak kayong lagi. Amen? Sa Panginoon. Bakit? Pag meron bang nananalangin na malungkot, pwede rin naman pag may problema. Pero kailangan ay ikaw ay masaya na. Dahil yung pinaniniwalaan na pag ikaw ay nagpipray ng masaya, ikaw ay tutugunin ng Panginoon. Amen? O isang po lang, paano ang isang malungkot, paano itsura? Pag nagdodrawing yung mga artist, paano itsura ng symbol ng drawing na malungkot? Di ba yung para yung bowl na nakataob? Di ba? Yung bowl na nakataob. Ibig sabihin malungkot yun. Pag dumating ang pagpapala, masasabot mo yun? Hindi. Kasi nakaganon yung bowl. At yun namang masaya. Ibig ang symbol, at pag may nagdodrawing, ay lagi nakaganon. Ibig sabihin naka-smile. At pag may dumating ng pagpapala, shoot. Di ba? Makukuha yung blessing. So, ibig sabihin, mag-alak ka
sa iyong pananalangin. Amen? Malinaw na tayo'y laging manalangin. Kasi why? Dahil ang kausap natin Diyos. Siya'y makapangyarihan. At tayo ay makapagre-release ng ating mga bigat at suliranin sa ating buhay. Amen? Pag ang tao ay walang mapasahan ng problema. Amen? Tingnan na ang mga tao, punong-puno ng problema. Dahil siya'y pogi at maganda. Bakas mo sa mukha niya na siya ay ng mga problema. Amen? Kaya laging smile. Amen? At pagka sabi na, di ba yung merong kwento, binakita niya siyang dumaan sa sakyan na yung tao, kita niya, ang daming dala. Dumaan yung sasakyan, pinasakay siya, pick up. Pumupuno na yun sa loob, pinasakay din sa likod ng pick up. Sabi, sakay ka na, dahil kita ko, hirap na hirap ka sa yung dala-dala. Pakbak na napakalapit. Pag nung siya pinasakay, ang ginawa niya, hindi niya ibinababa yung kanyang pasal. Ibig sabihin, mayroong Diyos na lumapit na sabi, yung bigat mo para ikay maginawaan, ilagay mo dito. Pasan pa rin yan. So, ibig sabihin, kailangan, once na ang Diyos ay lumapit sa atin at sabi, anak, ibigay mo sa akin ang iyong problema. Pero hindi mo binibigay. Dalagal mo na yung problema mo. Ang gusto ng Diyos, hindi tayo problema. Amen? Amen. Sapagkat alam niya, tayo'y tao, mahina. Amen? May limitasyon ang ating kakayanan. Ang Diyos lang ang makagagawa ng lahat ng bagay na kailangan natin. Amen? Walang pagpulis sa Panginoon. Hallelujah. So, ano ang paraan para tayo magpatuloy na tayo ay manalangin? Ang salita ng Diyos. Joshua 1:8. Sabi nga, meditate the word of God. Amen? Sa Old Testament, Joshua chapter, what's the way? Chapter 1, verse 8. Ano pong chapter? 1:8 po? Oo. Okay. Mabasahin po. Okay, basa para marinig ng ano. Huwag mo kaligtaang basahin ng aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ibig sabihin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Meditate the Word of God night and day. So, ibig sabihin, kailangan natin binabasa. Kasi once na po tayo nagbasa, may revelasyong ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Ito yung magiging panghahawakan natin. Pakibasa rin natin Awit chapter 1, 1-3. Chapter 1 po. Oo. Verse 1. Verse 1 ng 1-3. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging atikay, pagtawanan lamang at hamakin ng Diyos na dakila. Yes. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubuhay sa gabi at araw. Amen. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Amen. Malinaw doon sa salitang yon, kailangan tayo ay magsaliksik ng banal na aral. At kailangan tayo ay hindi padadaya ng kahit sino man. Amen? Ang katulad niya ay isang halamang itananim sa tabi ng batis. Siya ay sariwa ang dahot na mumunga sa kapanahonan. At sa ganon, ang katulad niya ay laging magtatagumpay. Siya ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? So bilang tayo ay mananampalataya, kailangan natin lagi magsaliksik ng banal na aral upang lagi tayong magtatagumpay. Amen? Walang pakuli sa Lord. Hallelujah. At sabi po sa chapter 4, Kaman at mahirap, alipid at malaya. Yes. At walang maaaring magpili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon
Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. Ang meaning nun ay 666. No? Yun yung ang pangalan niya. Okay? So, dito ay sinasabi rito na dito sa huling panahon sa okay? Hallelujah. So, dito ay mayroong lilitaw na mga bulaang itong lilitaw na isang halimaw na siya magtatatak sa atin na ang tatak nito ay ang 666. Kabisto na ito na ang pamamaraan ng pagtatatak ay hindi na sabi sa kamay at sa noo, hindi na sa pamamagitan ng pagturok ng liquid. At pag nagtatagal yun, mag-upurn. Salmado lang. Nilagyan mo lang siya ng tali, makakarating ka sa ospital para naturukan. Amen? So, kailangan, hindi tayo kailangan matakot. Dahil pag tayo natakot, sabi nga, lalo tayong mamamatay. Kasi natakot, ang heartbeat niya, ang bilis-bilis. No? At pag ikaw ay ang laging heartbeat mo ay kabog na ganyan, mag-abnormal ang iyong blood pressure. Blood pressure, yung litid natin may hina, pwedeng pumutok. At pag pumutok, alam na natin ang patutunguhan. So, hindi natin kailangan tayo ay matakot. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, sabi rito sa verse 7, malipaso. Pero tayo nasa Panginoon, sabi nga, hindi tatagalin ng Panginoon ang pagdurusa ng mga anak at pinirang ng Diyos. Paiiklin yon at tayo ililigtas. Hindi na sa ating parananas yung matinding paghihirap. Dahil ang walang tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, sabi dito sa akong sinulat, sabi, huwag tayong padadaya sa pulaang propeta o sasabi na siya ang Misaya. So, ito'y paalala na huwag tayong maniniwala na mayroong talagang magpapanggap na sila ang propeta. Sila yung Misaya. Sa verse, sa pang-anim, ang mahalaga, ang pangalan natin ay nakatala sa libro ng buhay. Amen? Ito po ibasahan natin doon sa Lucas chapter 10 verse 15. Sabi na ang tagbasa natin. Amen? Lucas chapter 10 verse 15. Ito po ay mayroong alagad na sinugo ng Panginoon pero kinagalak nila. Pero sabi ng Panginoon, ang ikagalak ninyo, ang pangalan nyo ay nakatala sa libro ng buhay. Lucas chapter 10 verse 15. At kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakon sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Okay? Kasunod, sa 17. Masayang bumalik ang 72, iniulat nila sa Panginoon kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin, dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Amen. At walang makakapanakit sa inyo. Amen. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen. Ibig sabihin, hallelujah, na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Saan mo ang kapangyarihan ng Diyos? At kita mo na si Satanas ay sumuko sa iyo. Nakita mo na si Satanas
ay sabi rito, okay, sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat, binigyan sa inyo. Ibig sabihin, bilang tayo ay pinili at tinirang at sumunod tayo sa Panginoon, walang makapipinsala sa atin. Amen? Gayumay, magala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan natin. Amen? Yun yung ating panghawakan. Ano mang mangyayari, yun yung ating panghahawakan. Ang ating pangalan ay nasa libro ng buhay. Amen? At yun ay mababasa rin natin doon sa Filipos chapter 4 verse 3. Amen? Ulit. Filipos chapter 4 verse 3. 4:3. 4:3 po. Ako. Pinapakausap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama na tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Amen. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yes. Amen. So, ibig sabihin na ang lahat na nasa Panginoon, ang kanyang pangalan ay nakatala sa libro ng buhay. Pero, pag hindi nakatala ang iyong pangalan, sa Pahayag chapter 20, verse 15, sabi rito, ang pangalan may magwala sa libro ng buhay, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan. Amen? Babasahin po yung tinapay at chapter 6 nandiyan. Okay? At chapter 6 nandiyan. Sabi ng Panginoon, ako ang buhay at muling buhay. Sabi rito, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, at sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin hindi na mauuhaw kailanman. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako. So, ito lang po ay yung kung paalala sa atin, bagamat may batas ng gobyerno. Pero ito po ay paalala. Bagamat nung kami po ay sinabi namin, kami may turo. Pero yung mga ay meron hindi nagpaturo. Pero naandun na salita ng Diyos, we are protected by God. Pero yung maaring gamitin uli yung pangyayaring yan, huwag na tayong patuturo. Amen? Manampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Mahirap ang kalalagayan po na nasa government. Talagang pag pinatas ay paglabag. No? Pero kung maaari, panindigan natin. Kasi ito yung gagamitin ni Satanas sa uling panahon. Doon sa pandemyang yon, ang daming nag-rattle sa mundo. Nakita ni Satanas yun. So, sa Diyos ang papuri, tayo po, kayong dalawa, brother na pangalan, Francisco. siya, willing ba niyo tanggapin si Lord? At tanggapin niyo ay Panginoon, no? At hindi relihiyon. So, kayo sunod kayo sa hilit na panalangin, sunod sa aking sasabihin. Pwede niyo parang hindi kayo mag-distract. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo na nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa na kasalanan sa aking kapwa at maging sa iyo. Patawarin mo ako, linisin ng iyong dugo na natibig sa krus ng Kalbaryo, ng tanda ng pagmamahal mo sa akin. Yung dugo mo yan ang luminis sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ako iyon ang anak. Pagpiling ko rin kita na may katapatan. Salamat po, Panginoon. Ang buhay ko ay pinagkakatiwala ko sa iyo. Salamat po, Diyos. Ikaw na ang Diyos na aking paglilingkuran at may ating makagawa. Salamat po, Panginoon. Ang aming pangalan ay ilagay mo sa libro ng buhay. Sa pagbabalik mo, kasama ako sa iligtas. In Jesus' name, Amen.
tapos picture taking tayo. Hallelujah. Maglagay na kayo ng sige dito. Amen, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, nothing impossible to you, O God. Hallelujah. Lord, si Tatay, O God. Lord, na pinagkakatiwalan namin, O God. Siya po ay pagalingin mo, Panginoon. Sapagkat Diyos na umako ng lahat ng kasalanan. Lord, wala ulo hanggang talampakan, O God. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Rabababasang karawahan darabas. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, padaluyin niyo po ang iyong kapangyarihan, O God, sa ulo hanggang talampakan ni Tatay God. In the name of Jesus. Lord, nothing impossible to you, God. Lord, palabuhay mo mga God na nagkaklat sa kanyang katawan, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, hallelujah. Lukuban mo siya ng isang Santo Espiritu, ng iyong kapangyarihan, ng iyong mga salita, O God, hallelujah, na dumaloy ang iyong dugo, O God. At Lord, linisin mo ang kanyang kasalanan. Hallelujah. In the name of Jesus. Kung siya ay nagkasala sa iyo, nagkasala sa kanyang kapwa, O God, patawarin mo siya, O God. At Lord, hallelujah, dinidikla namin at dinidikla ko sa pangalan ni Jesus ang kasalingan niya, ang wala kulang na tanapakan. Hallelujah. Sa kapangyarihan, God. Walang imposible sa iyo, God. At ikaw ay Diyos na nagpapagaling. In Jesus' name, amen.